Bible Says series, we're gonna talk about today what the Holy Bible says about knowing all God. What the Bible says about knowing all of God. Importante po ito na maintindihan, matutunan natin ano ba ang sinasabi ng banal na Biblia tungkol sa knowing all of God. Sa Tagalog, alamin natin lahat ang patungkol sa Panginoon. No? Knowing all of God. Kasi po, sasabihin natin napaka-basic naman yung pastor. Yung mga bagay na yan, given na yan. Kumbaga basic yan. Okay? Or elementary. Yes, yun nga eh. Naniniwala ba kayo na sometimes yung mga very basic, yun ang nakakaligtaan natin gawin? Yung mga very basic o mga very elementary na mga bagay, yan ang kadalasan na hindi natin alam. Kasi akala natin, alam na natin. No? Ang tawag dyan, overconfident. And sometimes, complacent tayo na madali lang naman yan eh. Ay ang obedient. Yung knowing all of God. Kilala ko naman si Jesus eh. Alam ko kung sino ang Panginoon. The question is, kilala mo nga ba talaga? Kilala mo nga bang talaga ang Panginoon? Ito po ang kagandahan, importante ng morning devotion. Kasi even yung mga maliliit na bagay na ating nakakaligtaan, sometimes we go on more on the on the deeper side. Teka muna, bago tayo dumako dun sa malalalim, hindi nyo ba napapansin? During Sunday service, we dig in more deeper in the theological aspects na nalalaman natin yung mga mensahe na madaling intindihin pero malalim ang theology nun. And sometimes I teach doctrine in a very shallow way. Madali nating naiintindihan. Same thing sa morning devotion. Ito po ay paalala sa buhay natin sa araw-araw. Yung mga maliliit na bagay na nahahakbangan natin. Yung maliliit na bagay na nakakaligtaan natin, dito natin nare-refresh sa morning devotion. Ano ang biblical foundation natin? Baka nga hindi natin alam ang biblical foundation ng knowing all of God. I'd like you to open your Bible in the book of Hosea, chapter 2, verse 19 to 20. I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and justice, in loving kindness and mercy. I will betroth you to me in faithfulness. You shall know the Lord. Hosea chapter 2, 19 to 20. I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and justice, in loving kindness and mercy. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. Malalim yan. Yes, that is a very deep meaning of how should we know all about God. Pag binasa natin yan, alam niyo yung word na betroth? Engage. Yung talagang walang makapaghihiwalay na. And in other translation, pag binasa natin yan sa Tagalog, ganito. How should you know all about God? Paano dapat nating malaman, makilala ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay? Sa aklat ng Hosea, basahin natin sa Tagalog. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. 3 beses I will betroth. In Tagalog, 3 beses gagawin kitang asawa ko. Now, tanong ko lang, yung matinong sagot lang kayo po ba ay magpapakasal sa isang taong hindi mo lubos na kilala? Of course, sa isang taong matino. Kikilalanin mo munang mabuti. Kahit pa sabihin mo na maiksing oras, pero aalamin mo lahat.
Okay, binigyan ka lang ng 2, 3, 4, 5 buwan na para alamin mo na lahat yun. Hindi po pwedeng anong pangalan mo, anong real name mo, taga saan ka, o sige pakasal na tayo. Hindi po pwedeng ganoon. Kailangan kilala mo yun. And that is a basis at importante yung mga kapatid. Sa betroth, sa pag-aasawa, importante na makilala mo talagang mabuti. In order to know someone intimately, you cannot just know what they do. You must know their character and you must know their heart. Kahit sa pakikipagkaibigan, teka muna. Minsan dyan sumasablay ang mga tao. Minsan ako rin nangyayari sa akin yan. And I'm sure lahat kayo, yung madali kayong magtiwala. Sino sa atin dito yan? Yung madaling magtiwala. Nabibigay mo kaagad, nasasabi mo kaagad yung mga bagay na sometimes hindi mo dapat sabihin kasi nagtiwala ka lang. But when it comes to betroth, when it comes to sa pag-aasawa, dapat nating maintindihan mga kapatid na you have to know someone intimately. Hindi lang nyo kung ano yung mga bagay na ginagawa, nakikita mong ginagawa niya, but you must know their character and you must know their heart, mga kapatid. You have to know what things that motivates them. Ano ba yung mga bagay na ikinagagalit niya? Ano yung mga bagay na ikinatutuwa niya? Yan yung mga basic pero kailangan necessity. Requirement yan. The same is true with God. The same is true when it comes to knowing God. Marami kasing tao kilala si Jesus. Kilala may Diyos. Kilala nila ang Diyos. Totoo naman eh. Pero naniniwala ba kayo na ang devil kilala rin ang Diyos? Kilala niya rin si Lucifer, si Satan. Kilala niya rin si Diyos, ang Lord. Maraming tao sa paligid natin kilala si Lord. Pero ang tanong, gaano mo kakilala si Lord? Kung kilala mo si Lord, bakit mo ginagawa yan? Kung kilala mo ang Panginoon, bakit mo nasasabi yan? Kung kilala mo ang Panginoon, bakit mo naiisip yan? Kung kilala mo ang Panginoon Diyos, pero bakit ganyan ang takbo ng iyong buhay? Kung kilala mo si Lord, bakit ganyan pa rin ang takbo ng buhay, ng isip, ng pananalita mo, kapatid? Kaya nga sabi ng Hosea, I will betroth you to me in righteousness. Inisa-isa niya ito. Ano yung righteousness? Sa kaluwalhatian ko. In justice. In loving kindness. Sabi niya, magiging asawa kita. Ikaw ay magiging asawa ko sa kabutihan, sa pagmamahal, in loving kindness, and in compassion. Magiging asawa kita. Bakit? Sino yung pakakasalan natin? Who are we going to marry? We are the bride of Christ. Si Jesus Christ, righteous. He is a just God. Si Lord, loving kindness ang meron siya. Si Lord may compassion siya. Tapos sabi niya, I will betroth you to me in faithfulness. Katapatan. Anong sabi doon? Then you will know. He has betrothed or engaged o magiging asawa tayo ng ating Panginoon as to Himself. For one reason. Anong dahilan? To let Himself be known. Bakit tayo naging bride ni Jesus? Bakit tayo ibebetroth ni Jesus Christ? Siya ang gumawa. Siya ang nag-take ng first step. Siya ang gumawa ng action. Sabi niya, I will betroth you to me. I will betroth you to me. Ang sabi, gagawin kitang asawa. At pag ginusto ni Lord, wala kang magagawa. At ang sabi niya, hindi lang to bukas, isang buwan, hindi eh. Gagawin kitang asawa ko magpakailanman. He wants us to be engaged, to be betrothed, to be married to Him in what? In righteousness. Yung mga karakter ni Jesus Christ sa atin. Unfortunately, for some people, sometimes we know about God, but we really do not know Him.
But God wants us to love Him in a deep, intimate relationship. Ang ating relationship kay Jesus Christ, ito ay relationship ng mag-asawa. Yes, kilalang kilala ang bawat isa. We are one with Jesus Christ. Ang mag-asawa, hindi kayo dalawa. Iisa na kayo. Ang pag-aasawa, pagiging isa. Kaya sabi nila, give and take. Love is a two-way road. Hindi ganun ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, isa lang. You become one. So hindi two-way road yan. Kaya nga, ang pag-aasawa, giving and giving and giving without expecting to receive something kasi yun yung flow eh. Yun yung flow niyan. Si Jesus ba nag-expect ng matatanggap sa atin? Pero He gives and He gives and He gives forgiveness. Unfair nga tayo eh. Anong sinusukli natin kay Jesus Christ? Anong binibigay natin kay Lord sa kabila ng binigyan tayo ng salvation? Pinagpala ang buhay. Binless tayo ng mabuting asawa. Binless tayo ng mabubuting anak. Binless tayo lahat sa buhay natin. Pero sometimes, anong pinapalit natin? Stubbornness. Anong pinapalit natin? Unfaithfulness. Anong pinapalit natin kay Lord? Katigasan ng ulo. Anong pinapalit natin kay Lord? Marami. At kadalasan, ang pinapalit natin, binibigay natin, ay maganda. But God, our Lord, who loves us so much, never give up on us. That whatever we do, He still love us. Ganun ang relationship natin sa Kanya. Ganun ang relationship ng mag-asawa. On a side note, meron ng ganyan dito. Ano yun? Ano? Pero that's a different story. But what the basis of relationship is, bakit ginamit na analogy yun? Magiging asawa, gagawin kitang asawa ko. We should know the ways of God. We should know the ways of God. I'll share you 6 reasons. 6 na dahilan. Bakit kailangan nating malaman, makilala ng lubos, bilang asawa tayo ng Panginoon, bakit kailangan, why should we know God more and more and more, and we should know His ways in our life. Kailangan makita natin, malaman natin. Isahan na natin. Number 1, we should know the ways of God. Simple lang, because they are important in knowing Him. Why we should know the ways of God? Why we should know God? Because they are important in knowing Him. By learning the way God works, pag natututunan natin kung paano kumikilos, gumagalaw ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, we become acquainted with His heart. Pag alam natin kung paano tumatrabaho ang Panginoon Diyos sa buhay natin, kung malaman natin kung paano gumagalaw si Lord sa buhay natin, yung puso natin na-align kay Lord. At yung buhay natin, mga kapatid, mababago ang perspective. Kasi ang mangyayari sa atin, yung life's greatest joy natin, hindi sa materials. Yung life's greatest joy natin, hindi sa tao. Kundi yung ating lubos na kasiyahan, yung life's greatest joy natin is knowing Him personally and intimately. Ilan sa atin dito ang makapagpapatunay? How many of you will agree with me with this? That the more you know God, the more you become happy in life. That the more you become intimate with God, the more you experience joy in life. Kapatid, yung kapahingahan ng puso, yung kasiyahan ng puso, hindi natin makukuha yan sa material na bagay o kung kanino man. Happiness, peace, and contentment, we can only achieve, we can only receive in our personal and intimate relationship with God. Ito ang advocacy ng morning devotion. Lumalim ka sa paniniwala, lumalim ka sa pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Maging intimate yung relationship ninyo, mga kapatid. Ano sabi ng Psalm 25 verse 4 to 5? Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me,
For you are the God of my salvation, on you I wait all day. Isipin niyo, ito lang ang iniintay ni David buong araw. Alin? Yung plano, yung katotohanan, yung pagtuturo sa kanya ng Panginoon Diyos. Hindi ba naman talagang totoo yan? That the more you know God personally and the more you grow intimately with God, mas lalo ka nagiging masaya. Kasi pag hindi mo kilala si Lord, magiging enslaved ka ng mga negativities ng buhay. But if you know God, you release forgiveness. If you know God, you release your anger. If you know God, you release your disappointment. O anong nangyayari? Di napapalitan ng saya. Anong nangyayari? Di nawawala ang mga worry. Yung worry nakakapagpalungkot yan. Yung disappointment nakapagpapalungkot yan. O sabi ni Bebelyn, capitalize pa, agree po talaga ako dyan, Pastor. Simple lang simple lang. Pag kilala mo si Lord, madi-disappoint ka sa buhay. Pero ang perspective mo, na-disappoint man ako pero may natutunan ako sa nangyari sa buhay ko. O di napalitan ng joy, nakukuha natin, the more you know Him, kasi because it's important in knowing Him. Teach me your truth. That leads us to number 2. We should know the ways of God. Number 2, because He requires that we know them. Requirement pala sa atin yun na kailangan malaman natin yung ways kung paano kumikilos si Lord sa buhay natin. Because the Lord desires for us to go beyond a surface relationship with Him. Ang gusto ni Lord, hindi mo lang siya makilala sa nguso, pero makilala mo siya sa puso. So He has given us commands to follow, to facilitate it, because not only that we'll learn merely to see Him as our Master, but as our beloved God. Hindi lang natin siya makikilala na hari siya. Hindi lang natin makikilala na Savior siya. Pero gusto ni Lord makilala mo siya na kaibigan mo rin ako. Best friend mo din ako. Pwede mo rin akong sabihin ang sikreto mo. Sabi ni Lord, gusto kong makilala mo ko. Ako ang Prince of Peace. Mighty Counselor. Ang dami na dapat nating makilala si Lord. Gusto mo ng peace? Kay Lord, kay Jesus. And for so many people, they believe in God. Pero saan sila naghahanap ng kasiyahan? Sa barkada. Saan sila naghahanap ng happiness? Sa happenings, sa party. Pero sasabihin nila, kilala ko ang Diyos. Gusto ko lang maging masaya. Saan hinahanap ng iba? Sa drugs. Saan hinahanap ang kasiyahan ng iba? Sa maling relationship. Hindi mo kilala si Lord kung ganun. Kilala mo lang siya sa nguso. Sabi ni Lord, I want you to know me. Gusto kong makilala mo kasi requirement mo yan bilang anak ko na makilala mo ang lahat-lahat sa akin. You should know my ways, sabi ni Lord. Ano sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 12? And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ay, grabe, yung pala yun. Kaya sinabi ko dito, requirements. We should know the ways of God because He requires us to know Him. Sinabi naman pala sa Bible what does the Lord require of you? Anong hinahanap sa atin ng Panginoon Diyos? Meron tayong pagkatakot sa Panginoon. Lumalakad tayo sa nilalakaran ng Panginoon. Mahalin natin siya, paglingkuran natin siya with all our heart and with all our soul. We should know the ways of God. We should know Him more. Ganda, no? Yung point number 3, ito dapat nasa puso natin. We should know the ways of God because it is the hunger of His heart for us to do so.
Kapatid, gusto ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos nagugutom din, nauuhaw din. Hindi sa kung ano man. Ang pagkauhaw ng Panginoon Diyos kasi gusto niya na makilala mo siya. Yun, kapatid. Yung pagkauhaw niya, hindi sa kung ano man, kung hindi inaantay talaga ni Lord na makilala mo siya. Kapatid, alam ko, some of us, we've been Christians for so many years, but have you ever thought of this? Have you ever thought of this? Kung talagang kilala mo si Lord, kung talagang alam mo kung paano kumikilos si Lord sa buhay mo, ang tanong, bakit walang nagbabago sa iyo? Bakit same ka pa rin as before? Bakit yung puso mo matigas pa rin? Bakit yung isip mo iba pa rin mag-isip? Bakit yung ways mo iba pa rin? Bakit nagdudwell ka pa rin sa mga bagay na hindi dapat kung talagang kilala mo si Lord? Kaya sabi ni Lord, alam mo anak, nauuhaw ako kasi gusto ko kilalanin mo kung mabuti. Our God is our Father. Yung Ama na tayo ng mga ama dito, ng mga nanay dito, hindi ba? Nak, alam mo, bakit ka ba lumapit to? Andito naman ako. Anak, hindi mo ba kilala ang mami? I can give this to you. I can say this to you. I can guide you as well. Andito lang ako, anak. Marami tayong mga magulang. Ilan dito? Ilan sa atin dito yung mga magulang na gustong-gusto ninyo yung sa inyo nagko-confide yung anak ninyo? Ilan sa ating mga magulang dito na kung kilala mo lang ako, kung alam mo lang ang kaya kong ibigay. Diba yan ang gusto nating mga magulang? Aminin man natin o hindi, gusto natin silang tumayo sa sarili nilang paa. Pero ang isang magulang, mas gusto niya na bago pa lumapit sa ibang tao, syempre sa atin muna. Uhaw tayo minsan. Ito na nga pag bata pa yung mga anak natin, hindi ba? Lagi nasa atin yan. Lagi tayong ayaw humiwalay sa atin. Pero pag nag-teenager na yan, pagka nagbinata na, pagka nagdalaga na, minsan lumalayo na ng paunti-unti sa atin. At aminin nyo man o hindi, can I see an amen? Maraming magulang dito, uhaw tayo, hinahanap natin yung lambing ng anak, hinahanap natin yung mga moment na meron kayong one-on-one kwentuhan ng anak mo. Sige, sino-sino dito magiging honest dyan? Yun yung hunger. Yun yung thirst na tayo mga nanay, tayo mga tatay, nasa bahay lang iniintay natin yung pagdating ng anak natin galing trabaho. Hindi ba? Pagparating na yung anak mo, nagkukumahog ka na, mag-aasikaso ka na. Kasi may hunger ka, may thirst ka na gusto mo nang makita yung anak mo. Pag once a week mo na lang nakikita yung anak mo, hindi ba't excited ka? At minsan nadi-disappoint ka kasi, Ma, hindi ako makakarating ngayon ha, next week na lang. Yun yung hunger. Yun yung thirst. Same thing with God. The hunger of God is His heart for us to do in knowing Him. O sabi nga nito, Amen. Talagang ganyan na. Pag may pamilya na namimiss natin, at ang sarap sa nanay, sa magulang na yung meron kayong moment na lahat ng anak mo nandyan. Sa isang magulang na mapagmahal sa anak, yan na lang ang hunger ng puso natin, yung makita natin silang kumpleto sa harapan natin. Yung para silang mga bata na naglalaro, nagbibiruan, nagtatawanan sa harap natin. God is always hunger for us that we desire to know Him. Bakit? Nakakamiss po na maliit pa sila. Hindi ako maiyak. Namimiss ko talaga yung mga anak. It's been so many years na. Bakit? Ang tanong. Because we are created by God to fellowship with Him. Ang desire ni Lord, mga kapatid, ang desire ni Lord is for us to seek, is for us to worship Him wholeheartedly. Ano sabi ng Bible? Jeremiah 33 verse 3, Call to me and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. It's the reality, kapatid.
kung alam mo lang, kung lalapit ka lang sa akin, sasagutin kita, ipapakita ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo alam. Ito lang katotohanan ito mga kapatid should motivate us to pursue a deep, meaningful relationship with Him. We should know the ways of God. Number 4, because He loves us. Because He loves us. Baka mag-overtime tayo. Tapusin na ba natin yung 6 o bukas na lang yung kalahati? Can I see an amen? Pwede ba natin sabihin kung kaya I was very emotional to that. Kasi namimiss ko talaga yung akin. Nakikita mo sila dyan. Tatawanan. Sarap sa pakiramdam ng bilang magulang. Yeah. And this is my motivation, ang morning devotion. To overcome all those things. Tuloy pa natin. I just really need kahit mga 5 minutes lang. Matapusin ko yung 6 na ito. Okay. Number 4, we should know the ways of God because He loves us. Because He loves us. Our Heavenly Father desires the very best for us. And He wants each of us to realize that His plans for us will always be above and beyond all that we could ask or imagine. Gusto ni Lord na malaman natin yung Kanyang ways. God wants us to know His ways because He loves us. Kanina dineclare natin, hindi ba? Sabi natin kanina, God loves me. Ay salamat po, Tito Manny. Tapusin na natin. Okay lang po, Pastor. Because He loves us. God loves me. Ang desire ni Lord, yung very best for us. Ang desire ni Lord is for us to realize yung plano ni Lord sa buhay natin. Na ang plano ni Lord because of His love. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon Diyos, mga kapatid, yung plano niya sa atin will always be above and beyond. Higit pa. More than sa inaasahan natin, more than we could ask or more than we could imagine. Jeremiah 31 verse 3, the Lord has appeared to me saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Bigyan ko kayo ng mga assignment. Jeremiah 31 verse 3. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ephesians chapter 3 verse 20. Basahin niyo yung 3 verse na yan. I-post niyo sa Facebook. No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. Kasi mahal niya tayo. Kaya kung mamahalin natin, makikilala natin ang Panginoon, wala pang matang nakakakita nung hinihanda ng Panginoon Diyos sa atin, kapatid. And God can love us exceeding abundantly. Number 5, we should know the ways of God. Ito, simple lang, very basic, but we should learn and we should remember always. We should know the ways of God because they are the best way. Can I see an amen to that? God's way is always the best way. No matter what situation we must endure or how difficult a choice we have to make. Minsan meron tayong mga desisyon na ang hirap nating desisyonan. Gaano kahirap, but we have to endure. Gaano man kahirap kasi hindi natin nakikita pero pag sinabi ni Lord, gawin mo. Pag sinabi ni Lord, gawin mo because that is the best way. Lord, ang hirap naman Lord Ako na nga Lord ang naapi. Lord, ako na nga ang na trouble. Lord, ako na nga yung nadihado, yung word na yan. Lord, unfair naman. Sabi ni Lord, ikaw ang magpatawad. Ikaw ang humingi ng tawad. Minsan may mga desisyon tayo ang hirap. But one thing for sure, if that is the leading of the Holy Spirit, that is God's way. And the best way is to face it. Sometimes ang mga tao nag-struggle being honest to himself. Ang tao nag-i-struggle being true to themselves. Nagkukunwari, nagpapanggap. Sabi nila, magpakatotoo ka. Aminin mo ang kasalanan mo. Hindi naman ako talaga Siya, hindi, may kasalanan ka rin. Sometimes people, they tend to fail in that kind of thing. Being honest kasi they are swallowed with pride. And the best way is to face it. To admit it. He will guide us.
He will give us strength. He will give us wisdom to handle our circumstances in a godly manner. Ang isang Kristiyano, the best way to face your troubles in life is in a godly manner. Maging totoo ka, okay, kung ako man po ay nagkasala, nagkamali man ako, I admit, mali ko yan. Oo. Ang Kristiyano, humaharap, inaamin, inaayos ang buhay. No matter how difficult a choice, but what is right and what is wrong. Kung mali ka, aminin, tanggapin, magpatawad, magpatawaran. Kung may nakasakit, kung nasaktan, sa buhay magdidesisyon ka, being true, being honest is always the best thing in life. Bakit? Tinuturuan ka ni Lord eh. Yun ang way ni Lord because they are always the best way. Ang panluloko ng kapwa, hindi best way yan. Pag nagbebenta ka, nag-aalok ka, nag-aahente ka, the best way is being honest. Don't cover up things. Kasi ayaw ni Lord ng ganun. Ano sabi ni Lord? For I know the thoughts that I think towards you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. The best way palagi, sumunod sa Panginoon Diyos. Kaya pag kilala mo si Lord, ayaw ni Lord ng sinungaling. Ayaw ni Lord ng mapagkunwari. Hindi mo gagawin yun eh. Kasi hindi yun ang way ni Lord. We should know the ways of God because they are the best way. And that leads us to our last point. We should know the ways of God because they are the pathway to success. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Pag kilala natin si Lord, pag alam natin ang ways ni Lord, pag alam natin ang ayaw ni Lord, alam natin ang gusto ni Lord, pag alam natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin, they are the pathway to success. Yun ang daan patungo sa tagumpay ng buhay. Alam niyo mga kapatid, although the world's definition of achievement involves wealth, involves power, ang mundo yan eh, nandyan ang success eh. Ang tinuturo sa atin ng mundo, ang tunay na success daw pag marami kang pera. Pag marami kang mga bagay, marami kang achievement sa buhay, I will tell you this kapatid, that is not true success. Maraming taong mayaman, hindi nakakatulog ng mahimbing sa gabi. May mga taong mayaman, maraming pera, maraming negosyo, pero hungkag ang puso. May mga taong mayaman sa maraming bagay, pero may emptiness sa puso nila. Yes. Pero para sa Panginoon, ang tunay na tagumpay ng buhay ay ang pagiging masunurin sa Kanyang will. Yan ang tunay na tagumpay ng buhay. True success lies in obedience to the will of God. Kasi kilala mo si Lord, alam mo ikagagalit ni Lord, alam mo ikasisiyan ni Lord, yun ang susundin mo. Kung ano yung ikasisiyan niya, kung ano yung nakapagbibigay puri sa Panginoon, yun ang gagawin mo. Sometimes it's very hard to decide money over commitment to God. That's true. Pero tandaan mo, walang sino man na naglingkod, sumunod sa Panginoon na nasira ang buhay. Pero maraming tao, sinundan ang pera, sinundan ang tagumpay ng mundo, but at the end, nawala din. Nasira pang lalo ang buhay. Walang sino mang naglingkod sa Panginoon ang nagutom, kaya ma-testimony to that. Wala man kami ng maraming bagay, pero meron kaming contentment. Meron tayong contentment sa puso natin. At yun palang success ka na doon, kapatid. Yun palang success ka na doon. Because ultimately, no one can change the plans of God. He will succeed. He will achieve victory. Hindi naman natalo ang Panginoon. Sa anumang laban, laging panalo ang Panginoon Diyos. So ang tanong sa iyo ganito, kanino ka didikit? Doon sa laging nananalo o doon sa palaging talo? When we submit to Him, yung victory ni Lord, victory din natin. When we obey the Lord, yung triumph ni Lord, triumph din natin. When we obey God, when we submit to God, when we follow God, the commands of God, yung tagumpay ni Lord, doon ka sa mananalo. Yung laging nagpapapanalo.
Doon ka magdidikit. Yung alam mo lagi kang panalo. Huwag kang magdidikit doon sa lagi kang talo. Sino yun? Alam mo na kung sino yun. The Lord share us His victory. Therefore, set your heart to know all about God. Set your heart beginning today. Set your heart to know all His works, all His ways, and all His will for your life. Bakit? Ang pangako ni Lord, Jeremiah 29:13, you will seek me and you will find me when you search for me with all your heart. Yon, salyamado tayo. Ayan. Sabi nga nila, in mga salitang kanto, doon tayo salyamado, kapatid. Kaya alam mo ganito yan eh. You will meet people in your life. May wisdom ka na binigay ni Lord. Pag ang tao, walang ibang lumalabas sa bibig kundi negative. Alam mo na kung anong spirit yan. Tapos may isa, ang lumalabas sa kanya puro victory. Puro kapanalaluhan. Okay? Ang narinig natin sa kanya kundi Lord. Ayaw ni Lord ng ganyan. Gusto ni Lord ng ganito. Yan yung mga taong laging panalo. Kanino ka didikit? Doon sa laging nag-iisip na talo o doon sa panalo? If you know the ways of God, mga kapatid, you will seek the Lord with all your heart. You will find Him when you seek Him. Set your heart to know all His ways, all His works, and His will for your life. Ang ganda ng point number 6, ano? Yes. Alam nyo, nung ginagawa ko nga yung point number 6, binabasa ko yung verse. Yeah, oo nga, ano? Pag kilala mo si Lord, malamang sa malamang, tagumpay ang buhay mo. And that's true. I hope this lesson teaches us a very powerful revelation to us today. That if we really know God in our life, you will never feel, although you will experience a lot of negative things, disappointment, discouragement in life, but at the end, panalo ka pa rin. Why? Because He loves you. And He desires for you to know Him more in your life. Yung intimacy natin kay Lord should be our highest priority sa buhay natin because it determines the impact for our lives. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, never stop seeking, knowing all about God. At wag na wag kakalimutan mga kapatid, we are blessed by God. I love you all with the love of the Lord.